Combat leadership that wins battles. Isipin na nakatayo sa bangin ng labanan kung saan ang mga alingawngaw ng putok ng baril at ang bango ng usok ay pumupuno sa hangin. Ito ang tanawan kung saan nabubuo ang tunay na pamumuno, kung saan ang mga ordinaryong sundalo ay nagiging mga pambihirang bayani, at kung saan nakasalalay ang kapalaran ng mga bansa. Maligayang pagdating sa mundo ng combat leadership. Sa Philippine Army, ang pamumuno sa labanan ay hindi lamang isang konsepto, ito ay isang paraan ng pamumuhay. Ito ay ang walang humpay na tapang ng Scout Rangers na naniningil sa hindi alam, ang estratehikong kinang ng mga leader na nagpapabago sa takbo ng labanan, at ang hindi masisirang ugnayan sa pagitan ng mga sundalong nagtitiwala sa kanilang buhay sa isa't isa. Ito ang iyong paglalakbay sa puso ng kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang pinuno ng labanan. Susuriin natin ang mga katangiang naghihiwalay sa pambihirang mula sa karaniwan, na kumukuha ng inspirasyon mula sa mga maalamat na figure tulad ni Alexander the Great at ang sarili nating mga bayaning Pilipino na humarap sa mga imposibleng pagsubok. Maghanda upang matuklasan ang mga lihim ng nagbibigay inspirasyong katapangan, pagbuo ng tiwala, paggawa ng mga kritikal na desisyon sa ilalim ng apoy, at pagyamanin ang espiritu ng pangkat na maaaring madaig ang anumang balakid. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga taktika at diskarte, ito ay tungkol sa pag-unawa sa espiritu ng tao, paggamit ng kapangyarihan nito, at pag-akay sa iyong mga tropa sa tagumpay. Sa pagtatapos ng paglalakbay na ito, hindi ka lang magiging pinuno, ikaw ay magiging isang beacon ng pag-asa, isang mapagkukunan ng lakas, at ang puwersang nagtutulak sa likod ng isang koponan na handang harapin ang anumang hamon. Kaya, maghanda sa paghakbang sa arena at yakapin ang crucible ng combat leadership. Naghihintay ang iyong kapalaran. Pamumuno sa labanan, ang crucible ng katapangan. Ang digmaan ay ang pinakahuling pagsubok ng kalooban ng tao, isang sagupaan ng magkasalungat na puwersa kung saan ang mga pusta ay hindi maaaring tumaas. Ang mga buhay ay nasa linya, at ang kahihinatnan ay nakasalalay hindi lamang sa mga sandata kundi pati na rin sa hindi matitinag na diwa ng mga sundalo at ng mga pinunong gumagabay sa kanila. Sa Philippine Army, hindi basta-basta ang pamumuno sa labanan. Ito ang pundasyon ng tagumpay, ang pundasyon kung saan itinayo ng mga maalamat na unit tulad ng Scout Rangers ang kanilang reputasyon para sa walang patid na katapangan at pangingibabaw sa larangan ng digmaan. Ano ang naghihiwalay sa pamunuan ng labanan? Ito ay ang kakayahang magbigay ng inspirasyon sa mga sundalo na pagtagumpayan ang takot at makamit ang imposible. Ito ay tungkol sa pangunguna sa pamamagitan ng halimbawa, itulak ang iyong mga tropa sa kanilang mga limitasyon habang palaging inuuna ang kanilang kapakanan. Ito ay tungkol sa pagtatanim ng pagmamalaki, pagkakaisa, at hindi natitinag na pangako sa misyon. Ang tunay na pamumuno sa labanan ay higit pa sa pag-uutos. Ito ay tungkol sa pagpapaunlad ng isang kapaligiran ng tiwala, kung saan ang mga sundalo ay nakakaramdam ng tiwala sa kanilang mga kakayahan at sa paggabay ng kanilang pinuno. Ito ay tungkol sa paggawa ng mahihirap na desisyon sa ilalim ng matinding pressure, palaging nasa isip ang misyon at ang kapakanan ng iyong mga tropa. Ito ay hindi lamang isang aral sa pamumuno, ito ay isang aral sa pagtuklas sa sarili. Matututuhan mo ang tungkol sa iyong mga paniniwala, ang iyong pagkatao, at ang iyong kakayahang magbigay ng inspirasyon sa iba. Makakakuha ka ng mga insight sa kalikasan ng tao, taktikal na kadalubhasaan, at sining ng pagganyak. Sa pagtatapos ng video na ito, magkakaroon ka ng kaalaman at kasanayan para pangunahan ang iyong mga tropa ng may kumpiyansa sa labanan, alam na susundan ka nila hanggang sa dulo ng mundo. Enhancing a culture of courage. Pagpapahusay ng kultura ng katapangan. Ang likas na katangian ng labanan ay likas na marahas, isang sagupaan ng mga kalooban kung saan ang nakataya ay buhay at kamatayan. Ang panganib ay isang kasalukuyang katotohanan para sa mga sundalo at responsibilidad ng pinuno na magtanim ng lakas ng loob sa harap ng takot. Ito ay hindi tungkol sa walang ingat na katapangan kundi tungkol sa kalkuladong pagkuha ng panganib at hindi natitinag na paglutas. Hindi tulad ng isang manager na nagdidirekta mula sa malayo, ang isang pinuno ng militar ay dapat mamuno mula sa harapan. Iposisyon ang iyong sarili kung saan maaari mong bigyan ng inspirasyon ang iyong mga tropa sa pamamagitan ng halimbawa, pagbabahagi ng mga panganib na kanilang kinakaharap. Ito ay kung paano mo makukuha ang paggalang at pagtitiwala na mahalaga para sa epektibong pamumuno. Isipin ng maalamat na sundalong Pilipino, Gregorio del Pilar. Sa murang edad na 24, pinamunuan niya ang isang rearguard action laban sa isang napakahusay na puwersang Amerikano noong labanan ng Tirad Pass. Ang kanyang katapangan at sakripisyo ay nagbigay inspirasyon sa mga henerasyon ng mga sundalong Pilipino. Inaasahan ng iyong mga tropa na ikaw ang magiging huwara ng katapangan, isang tuso at masiglang mandirigma.
Dapat ay mayroon kang lakas ng loob na panindigan ang iyong sarili laban sa napakaraming pagkakataon, ang katapangan na maglunsad ng mga matatapang na pag-atake, at ang kalmado upang manatiling kalmado sa ilalim ng apoy. Kapag napatunayan mo ang iyong katapangan sa larangan ng digmaan, makukuha mo ang paggalang at pagtitiwala ng iyong mga sundalo. Susundan ka nila sa gitna ng kadiliman, handang harapin ang anumang hamon. Aggressiveness tempered by experience. Kaagresibo na nababalot ng karanasan. Lahat ng sundalo ay likas na matapang, ngunit ang tunay na katapangan ay nahahasa sa pamamagitan ng karanasan. Ito ay tungkol sa pag-alam kung kailan aatake at kung kailan magpipigil, kung kailan dapat makipagsapalaran at kung kailan ito laruin ng ligtas. Nangangailangan ito ng malalim na pag-unawa sa mga taktika, terrain, at mga kakayahan ng kaaway. Ang isang walang ingat na pinuno ay maaaring humantong sa kanilang mga hukbo sa kapahamakan, habang ang isang mahiyain ay maaaring makaligtaan ng mga pagkakataon para sa tagumpay. Ito ay isang pinong balanse na nangangailangan ng parehong lakas ng loob at talino. Ang katapangan ay hindi ang kawalan ng takot, ngunit ang tagumpay laban dito. Sa pamamagitan ng paglinang ng isang kultura ng katapangan, pagpapatibay ng tiwala, at pamumuno sa pamamagitan ng halimbawa, maaari mong bigyang inspirasyon ang iyong mga sundalo na makamit ang kadakilaan sa larangan ng digmaan. Tandaan, ang isang matapang na pinuno ay maaaring gawing isang hindi mapigil ang puwersa ang isang grupo ng mga sundalo. Care genuinely for your soldiers. Tunay na pag-aalaga sa iyong mga sundalo. Sa militar, sagana ang kabayanihan. Ngunit hindi lahat ng sundalo ay ipinanganak na bayani, ang ilan ay inaaruga ng kanilang mga pinuno upang bumangon sa pagkakataon na ang iba ay nanghihina. Para sa mga sundalong ito na ibinibigay ang lahat, utang nila ang kanilang tagumpay sa kanilang mga kasama, sa kanilang unit, at higit sa lahat, sa kanilang mga pinuno. Ang kanilang mga kabayanihan ay bunga ng hindi pa nagagamit na potensyal sa loob nila na inilabas ng isang leader na tunay na nagmamalasakit. Narito ang ilang paraan para ipakita sa iyong mga sundalo na nagmamalasakit ka. Be present and supportive. Maging present at suporta. Gumawa ng karagdagang milya upang matulungan ang iyong mga sundalo at pahalagahan nila ito. Maging nandyan para sa kanila sa mga mahihirap na oras, parehong personal at profesional. Mag-alok ng tulong kapag nahaharap sila sa mga problema sa pamilya o tulong pinansyal kung kinakailangan. Tandaan, kadalasan ng militar ang kanilang pangunahing sistema ng suporta at ikaw, bilang kanilang pinuno, ang kanilang pinupunan. Understand their family lives. Unawain ang buhay ng kanilang pamilya. Ang pagganap ng isang sundalo ay kadalasang naiimpluwensyahan ng kanilang buhay sa labas ng militar. Tulungan silang makamit ang kapayapaan ng isip sa pamamagitan ng pagkilala sa kanilang mga tungkulin bilang mga lalaki at babae sa pamilya. Turuan silang unahin ang kanilang mga pamilya dahil ang kanilang mga mahal sa buhay ang kanilang anchor. Maging makiramay sa kanilang mga alalahanin tungkol sa mga asawa, anak, at pananalapi. Tandaan, maging ang maalamat na sundalong Pilipino, si Jose Calugas, na tumanggap ng medalya ng karangalan para sa kanyang katapangan noong World War II, ay isa ring tapat na tao sa pamilya. Encourage self-sufficiency. Hikayatin ang self-sufficiency. Bigyan ng kapangyarihan ng iyong mga sundalo na maging malaya sa pananalapi. Hikayatin ang pagnenegosyo at turuan sila kung paano kumita ng karagdagang kita sa pamamagitan ng tapat na paraan. Hindi palaging sapat ang sweldong militar, kaya tulungan silang mag-explore ng mga pagkakataon para madagdagan ang kanilang kita at magkaroon ng magandang kinabukasan para sa kanilang sarili at sa kanilang mga pamilya. Instill a winning attitude. Magtanim ng panalong sa loobin. Sanayin ang iyong mga sundalo na lumaban at manalo, hindi lang para mabuhay. Tiyakin na ligtas silang nakauwi sa kanilang mga pamilya pagkatapos ng bawat misyon. Ipakita sa kanila na naniniwala ka sa kanilang mga kakayahan at na magkasama, makakamit mo ang imposible. Linangin ang positibong pag-iisip sa loob ng iyong unit tulad ng ginawa ng mga sundalong Pilipino noong panahon ng pagkubkob sa Zamboanga City noong 2013, kung saan matagumpay nilang na-neutralize ang isang banta at naibalik ang kapayapaan sa lungsod. Tandaan, ang isang leader na tunay na nagmamalasakit sa kanilang mga sundalo ay makakamit ang kanilang hindi natitinag na katapatan at tiwala. Ang bono na ito ay ang pundasyon ng isang malakas, epektibong puwersang panlaban. Anticipate their needs. Pangunahan ang kanilang pangangailangan. Ang ilang mga sundalo ay umaasa sa iyo upang tustusan ang kanilang mga pangangailangan. Palaging magsikap na mapabuti ang kanilang kalidad ng buhay sa loob at labas ng kampo. Asahan ang kanilang mga kinakailangan kahit na ang mga ito ay masyadong mahiyain sa boses. Bantayan ang mga sira-sirang kagamitan tulad ng mga tumutulo na poncho o bota na mas magandang araw.
Ibigay sa kanila ang pinakamahusay na kagamitan na maaari mong bayaran dahil karapat-dapat sila nito. Tandaan, kahit maliit na kilos ng pag-aalaga ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang epekto sa kanilang moral. FBA Father, Brother, and Friend. Maging isang ama, kapatid, at kaibigan. Bilang isang pinuno, marami kang ginagampanan sa buhay ng iyong mga sundalo. Isa kang ama, ginagabayan at inaalagaan sila upang maabot ang kanilang buong potensyal. Ikaw ay isang kapatid, nag-aalok ng suporta at payo, nagdiriwang ng kanilang mga tagumpay, at nagbabahagi ng kanilang mga pasanin. At isa kang kaibigan, nakikinig at nagbibigay ng matalinong payo kung kinakailangan. Hikayatin silang maghangad ng mataas, mapabuti ang kanilang buhay, matuto ng mga bagong kasanayan, at makamit ang kanilang mga pangarap. Himukin silang maging hindi lamang mga sundalo kundi maging mga responsableng mamamayan na may positibong kontribusyon sa kanilang mga komunidad. Ang ugnayan sa pagitan ng isang pinuno at kanilang mga sundalo ay isang makapangyarihang puwersa. Sa pamamagitan ng tunay na pag-aalaga sa kanila, nabubuo mo ang tiwala, katapatan, at isang pakiramdam ng iisang layunin. Ito ang pundasyon para sa isang matagumpay at nababanat na unit na kayang lampasan ang anumang hamon. Alalahanin ng mga salita ni General Douglas MacArthur, ang isang tunay na pinuno ay may kumpiyansa na tumayong mag-isa, ang lakas ng loob na gumawa ng mahihirap na desisyon, at ang pakikiramay na makinig sa mga pangangailangan ng iba. Sa pamamagitan ng paglalagay ng mga katangiang ito, maaari kang maging isang pinuno na nagbibigay inspirasyon sa iyong mga sundalo sa kadakilaan. Itakda ang halimbawa. Ang pamumuno ay tungkol sa pagbibigay ng halimbawa. Kung paano ang puno ng mangga ay hindi namumunga ng mga limon, hindi maaaring asahan ng isang pinuno na ang kanilang mga sundalo ay magpapakita ng mga katangiang hindi nila taglay. Manguna sa pamamagitan ng halimbawa, at ang iyong mga aksyon ay magsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang mga salita. Narito ang ilang paraan para maging halimbawa para sa iyong mga sundalo. Practice and preach servant leadership. Magsanay at mangaral ng lingkod na pamumuno. Ang pamumuno ay hindi isang pribilehiyo kundi isang responsibilidad. Tingnan ang iyong tungkulin bilang paglilingkod sa iyong mga nasasakupan upang mas makapaglingkod sila sa iba. Ito ang diwa ng pamumuno ng lingkod. Unahin ang mga pangangailangan ng iyong mga sundalo at bigyan sila ng kapangyarihan upang maabot ang kanilang buong potensyal. Set the standards for decorum and conduct. Itakda ang mga pamantayan para sa decorum at pag-uugali. Ang iyong mga aksyon ay huhubog sa kultura ng iyong unit. Ang mga sundalo ay madalas na tumulad sa kanilang pinuno, kaya itaguyod ang pinakamataas na pamantayan ng pag-uugali. Kung inaasahan mo ang disiplina at profesionalismo mula sa iyong mga tropa, dapat mong isama ang mga katangiang iyon sa iyong sarili. Be authentic. Maging tunay. Huwag magpanggap na isang taong hindi ikaw. Ang iyong mga sundalo ay makikita sa anumang harapan. Maging totoo at pare-pareho sa iyong mga aksyon at igagalang kanila kung sino ka. Treat your soldiers with respect. Tratuhin ang iyong mga sundalo ng may paggalang. Huwag kailanman maliitin o hamakin ang iyong mga sundalo. Panatilihin ang isang profesional na relasyon, ngunit huwag matakot na ipakita ang iyong pagkatao. Magbahagi ng mga pagkain, kwento, at karanasan sa kanila. Bumuo ng pakikipagkaibigan at tiwala. Seek validation from your soldiers. Humingi ng pagpapatunay mula sa iyong mga sundalo. Tandaan, ang iyong tunay na pamumuno ay nasusukat sa respeto at katapatan na nakukuha mo mula sa iyong mga tropa. Sikaping maging pinuno na pipiliin nila kung may sasabihin sila. Ang kanilang opinyon ay ang tunay na pagpapatunay ng iyong pamumuno. Inspire your soldiers. Himukin ang iyong mga sundalo. Ang isang matagumpay na pinuno ng labanan ay isang tao rin. Unawain ang kanilang mga pangangailangan, motibasyon, at mithiin. Bigyang inspirasyon sila na maging pinakamahusay sa kanilang makakaya, kapwa bilang mga sundalo at bilang mga mamamayan. Tandaan, ang iyong mga sundalo ang puso at kaluluwa ng iyong unit. Ang tagumpay nila ay tagumpay mo. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng positibong halimbawa, lumikha ka ng ripple effect na nakakaimpluwensya sa buong unit. Ang iyong mga sundalo ay babangon sa okasyon na higit pa sa kanilang mga inaasahan. Tulad ng mga magigiting na sundalo na nakipaglaban sa labanan sa Marawi, kung saan ipinakita ng mga tropang Pilipino ang pambihirang katapangan at katatagan laban sa isang determinadong kaaway, ang iyong pamumuno ay maaaring mag-alab ng kislap ng kabayanihan sa iyong mga sundalo. Tandaan, ang pamumuno ay hindi tungkol sa paggamit ng kapangyarihan kundi tungkol sa pagbibigay kapangyarihan sa iba. Ito ay tungkol sa pagbibigay inspirasyon sa iyong mga sundalo upang makamit ang kadakilaan ng sama-sama. Paglinang sa unit at individual na pagmamalaki. Ang iyong mga sundalo ang iyong pinakamahalagang pag-aari.
Kapag ipinagmamalaki nila ang kanilang sarili at ang kanilang unit, sila ay nagiging isang malakas na puwersa na hinihimok upang magtagumpay. Bilang isang pinuno, ang iyong tungkulin ay pagyamanin ang pagmamataas na ito at bigyan sila ng inspirasyon upang makamit ang kadakilaan. Narito ang ilang paraan upang malinang ang unit at individual na pagmamalaki. A. Pursue excellence. Ituloy ang kahusayan. Himukin ang iyong mga sundalo na magsikap para sa kadakilaan sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, maging ito man ay sa pagsasanay sa militar, kanilang buhay pamilya, o mga personal na layunin. Tandaan, karamihan sa mga sundalo ay likas na mga tagumpay, sabik na maging pinakamahusay. Hikayatin ang mindset na ito at suportahan ang kanilang mga pagsusumikap. B. Respect the chain of command. Igalang ang chain of command. Sa Philippine Army, ang paggalang sa awtoridad ay malalim na nakatanim sa kultura. Likas na iginagalang ng mga sundalo ang kanilang nakatataas at nauunawaan ang kanilang lugar sa chain of command. Gayunpaman, ang paggalang na ito ay dapat makuha at suklian. Tratuhin ang iyong mga sundalo ng may dignidad at paggalang, anuman ang kanilang ranggo. Iwasang gamitin ang iyong posisyon para pagsamantalahan o hamakin sila. Tandaan, hindi sila alipin kundi kapwa mandirigma na nararapat sa iyong paggalang. C. Empower your soldiers. Bigyan ng power ang iyong mga sundalo. Hikayatin ang iyong mga sundalo na mag-isip para sa kanilang sarili at gumawa ng inisyatiba. Tratuhin sila bilang mga matatalinong individual na may kakayahang gumawa ng mga desisyon at mag-ambag sa tagumpay ng misyon. Ito ay magpapaunlad ng pakiramdam ng pagmamayari at pagmamalaki sa kanilang trabaho. D. Celebrate achievements. Ipagdiwang ang mga nakamit. Kilalanin at ipagdiwang ang mga nagawa ng individual at unit, gaano man kaliit. Ito ay maaaring isang matagumpay na pagsasanay sa pagsasanay, isang promosyon, o isang personal na tagumpay. Kilalanin ang kanilang pagsusumikap at dedikasyon, at iparamdam sa kanila na sila ay pinahahalagahan. I-foster a sense of belonging. Pagyamanin ang pakiramdam ng pag-aari. Lumikha ng isang malakas na pakiramdam ng pakikipagkaibigan at especially decor sa loob ng iyong unit. Ayusin ang mga aktibidad sa pagbuo ng koponan, pasiglahin ang malusog na kompetisyon, at hikayatin ang pagbubuklod sa pagitan ng iyong mga sundalo. Ito ay lilikha ng isang pakiramdam ng pag-aari at ipagmalaki silang maging bahagi ng iyong koponan. Sa pamamagitan ng paglinang ng unit at individual na pagmamalaki, bumuo ka ng cohesive at motivated team na handang harapin ang anumang hamon. Tandaan, ang pagmamalaki sa sarili at sa kanyang unit ay isang makapangyarihang motivator na makapagtutulak sa mga sundalo na makamit ang mga pambihirang tagumpay. F. Trust your soldiers to do the right thing. Magtiwala sa iyong kawal na gawin ang tamang bagay. Bilang mga sinanay na mandirigma, ang iyong mga sundalo ay mga individual na may karangalan. Magtiwala sa kanila na gumawa ng mga tamang desisyon. Gusto nilang malaman na may pananampalataya ka sa kanilang mga kakayahan at potensyal. Ang isang kultura ng pagtitiwala sa loob ng organisasyon ay mahalaga. Tandaan, ang pagtitiwala sa iba ay kadalasang nagbibigay inspirasyon sa pagtitiwala bilang kapalit. Isaalang-alang ang mga prinsipyo ng pamumuno ni General Douglas MacArthur. Nagbibigay ba ako ng inspirasyon sa aking mga nasasakupan o pinapuna sila? Mayroon ba akong lakas ng loob na tanggalin ang mga hindi karapat-dapat na nasasakupan? Ginagawa ko ba ang lahat para iligtas at suportahan ang mga nahihirapan? Kilala ko ba ang aking mga nasasakupan sa pangalan at karakter? Pamilyar ba ako sa kanilang mga kalakasan at kahinaan? Alam ko ba ng lubusan ng aking trabaho? Sanay ba ako sa mga pamamaraan, pangangailangan, layunin, at pangangasiwa ng aking tungkulin? Madali ba akong magalit? Kumikilos ba ako sa paraang nagbibigay inspirasyon sa aking mga nasasakupan na sundan ako? Mabisa ba akong nagde-delegate ng mga gawain o sinusubukan kong gawin ang lahat sa aking sarili? Napapaunlad ko ba ang aking mga nasasakupan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng maraming responsibilidad hanggat kaya nila? May pakialam ba ako sa kapakanan ng aking mga nasasakupan na para bang miyembro sila ng sarili kong pamilya? Nagtataglay ba ako ng kalmadong pag-uugali na nagbibigay inspirasyon sa pagtitiwala o ako ba ay madaling nab-alisa? Nagpapakita ba ako ng magandang halimbawa sa ugali, pananamit, paggawi, at kagandahang loob? Mabait ba ako sa aking mga nakatataas ngunit malupit sa aking mga nasasakupan? Accessible ba ako sa mga subordinate ko? May open door policy ba ako? Mas inuuna ko ba ang aking posisyon kaysa sa aking trabaho? Itinutuwid ko ba ang mga nasasakupan ng pribado sa halip na sa harap ng iba? Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga prinsipyong ito, mapapaunlad mo ang kultura ng pagtitiwala at paggalang sa isa't isa sa loob ng iyong unit. G. Cultivate a healthy working relationship. Linangin ang isang malusog na relasyon sa paggawa.
Ang pag-aalaga ng isang malusog na relasyon sa pagtatrabaho sa iyong mga sundalo ay mahalaga para sa pagbuo ng pagmamalaki ng unit. Bigyang diin ang kahalagahan ng kontribusyon ng bawat individual sa kabuuang tagumpay ng unit. Ipaalam sa kanila na sila ay pinahahalagahan at mahalaga sa misyon. Huwag masyadong formal sa tropa mo. Magbahagi ng mga pagkain, pag-uusap, at kahit ng mga biro sa kanila. Maraming matagumpay na pinuno ng labanan ang bumuo ng matibay na ugnayan sa kanilang mga sundalo sa pamamagitan ng impormal na pakikipag-ugnayan. Gayunpaman, tandaan na mapanatili ang isang propesyonal na distansya. Hindi ka maaaring maging masyadong pamilyar sa parehong mga tao na maaari mong ipadala sa paraan ng pinsala. Ipakita sa iyong mga sundalo na ikaw ay tao rin. Kilalanin ang iyong mga pagkakamali, matuto mula sa mga ito, at maging bukas sa nakabubuo na pagpuna, lalo na mula sa mga pinagkakatiwalaang miyembro ng iyong koponan. Sa pamamagitan ng pagpapatibay ng tiwala, paggalang, at pakikipagkaibigan, lumikha ka ng isang malakas at nagkakaisang pangkat na may kakayahang makamit ang magagandang bagay. Healthy communication. Malusog na komunikasyon. Ang bukas na komunikasyon sa pagitan mo at ng iyong mga sundalo ay nagpapatibay ng tiwala at pag-unawa sa isa't isa. Hikayatin ang isang malayang daloy ng mga ideya at rekomendasyon. Gawing komportable ang iyong mga sundalo na lapitan ka sa kanilang mga alalahanin. Malinaw na ipaliwanag ang iyong mga patakaran at inaasahan. Dapat maramdaman ng iyong mga sundalo na mayroon silang stake sa misyon at maunawaan kung paano nakakatulong ang kanilang mga aksyon sa tagumpay ng unit. Kung hindi malinaw ang iyong mensahe sa unang pagkakataon, subukang muli. Tandaan, ang epektibong komunikasyon ay nangangailangan ng pasensya at pag-unawa. Minsan, ikaw at ang iyong mga sundalo ay maaaring nag-iisip sa iba't ibang antas. Bagamat maaaring nakatutok sila sa agarang gawain, ikaw, bilang isang pinuno, ay isinasaalang-alang ang mas malaking larawan. Sa ganitong mga kaso, mahalagang ipaalam ng malinaw ang iyong mga plano at isaayos ang estilo ng iyong komunikasyon upang matugunan ang mga ito sa kanilang antas. Kung makatagpo ka ng mga hindi nakatalagang opisyal na patuloy na lumalaban o pumupunan ng mga bagong patakaran, matugunan kaagad ang isyu. Tandaan, ang isang maliit na bilang ng mga hindi nasisiyahang individual ay maaaring lumikha ng malalaking problema para sa buong unit. Enforce discipline fairly and consistently. Ipatupad ang disiplina ng patas at pare-pareho. Habang ang pagbuo ng pakikipagkaibigan ay mahalaga, may mga pagkakataon na kailangan mong maging matatag. Ito ang esensya ng sweet and sour approach sa pamumuno. Sa kontekstong militar ng Pilipinas, iginagalang ng mga sundalo ang mga pinunong patas at pare-pareho sa kanilang disiplina. Bago magpataw ng parusa, tiyaking nauunawaan ng sundalo ang kalubhaan ng kanilang pagkakasala at ang epekto nito sa disiplina at pagganap ng unit. Magsimula sa isang sesyon ng pagpapayo upang maunawaan ang kanilang pananaw at motibo. Kapag natukoy mo na ang nararapat na parusa, kumonsulta sa mga senior non-commissioned na opisyal para sa kanilang input. Tandaan, panatilihin ang dignidad ng sundalo at iwasan ang pampublikong kahihiyan. Ibigay kaagad ang parusa at tiyaking naaayon ito sa tindi ng pagkakasala. Iwasang gumawa ng di makatwirang o hindi tagmang mga desisyon tungkol sa disiplina. Kung ano ang natatanggap ng isang sundalo para sa isang partikular na pagkakasala ay dapat na pareho para sa iba. Huwag ikompromiso ang disiplina alang-alang sa kasikatan o pagpapanatili ng perpektong record ng unit. Ang mga naturang desisyon ay maaaring mukhang kapaki-pakinabang sa maikling panahon, ngunit maaari nilang pahinain ang iyong awtoridad at makapinsala sa moral ng unit sa katagalan. Tandaan, ang isang patas at pare-parehong pinuno ay nagpapaunlad ng isang pakiramdam ng pagtitiwala at paggalang sa loob ng unit. Ito naman ay nagpapatibay sa ugnayan ng mga sundalo at kanilang pinuno na humahantong sa isang mas magkakaugnay at epektibong puwersang panlaban.